straight to the point. Yung AFP ngayon, naghahanda ang AFP ng mga reservists. In a few blogs, a few months ago, I was telling the AFP nung I don't just remember kung bago itatag yung FGF, no? I think so, bago itatag ang FGF at that time. So this was prior to April 9. I was blogging na yung AFP, mali yung encourage na pumayag kayo na magkaroon ng US bases dito sa atin. At kung magkakaroon man ng US bases, sana, ang suggestion ko nun, do sa outer islands natin. Para nasa labas, hindi madama yung mga urban centers natin. Maglagay kayo ng US bases dyan sa mga urban centers, talagang tatamaan. Magnet yan Magnet. And isa pa sa mga binlog ko noon, prepare yung ating mga citizenry ng at least meron tayong 1 million snipers and 1 million na mga scout ranger oriented na mga reservists composed of mga retarded na mga scout ranger, mga kabady. Not to fight but to be the cadre, no, of the people. Just in the event na magkaroon ng gera, you do not have to prove yourselves, gentlemen. You do not have to prove yourselves, mga kabady, na matapang kayo. Hindi. Alam natin matapang tayo. Alam natin, kayo, matapang kayo. Hindi namin sarili, no? Alam ko na matapang kayo. Mga veterano, panay mga Gold Crosser, panay mga Valor, DCS, at mga countless na mga spearhead device, Triple M. You have been assigned all over the country in your respective post, Scout Ranger companies o Scout Ranger battalion, na proven yung inyong tapang. You are living heroes. Kaya ang para sa akin on a lower level na lower echelon na preparations, tama, nagpe-prepare tayo. So yung AFP, wag niyong pagmumurahin na ginagawa ng AFP natin yung kanilang tungkulin na in the event na magkaroon ng gulo, ay may ibabat-bat tayo. Na kahit alam mo na, parang boxing, tinalin dalawang mo kamay, paano ka makakasuntok? Kasi ang China, kung yun yung number 1 aggressor natin, wag nyo nang isali ang Russia, North Korea, at yung other allies nila, di questionable ang India. Ano ibabat-bat ng Pilipinas? Aasa tayo sa ating mga allies. Now, it's very convenient na yung mga leaders natin, yung mga Pilipino, na kumakabit tayo, o nakasandal tayo sa mga live na ulit. Inugurgur yung signal ko. Na magkaroon tayo ng pumapayag sila ng bases para deterrence against an intrusion sa soberanya sa ng Pilipinas. Now, yung AFP, I want to clear it, no, to clarify it. Yung sa AFP, sunod-sunuran yung AFP. Pero kasama doon sa follow the leader, follow the chain of command, follow the orders, hindi naman sinasabi na pag tumalon sa bangin ang iyong presidente, tatalon ka rin sa bangin. Hindi naman tama yun. Bangag yung tao, kunwari, tumalon sa bangin, magpapakabangag rin ba kayo? Ang masama doon, okay lang kung kayo lahat tumalon. Huwag nyo kami damay. Yun yung punto. Huwag nyo kami damay. Pero, duty kasi ng armed forces na ihanda ang Pilipinas no matter what. Now, clarification. Whether
it's peacetime, whether I wish I can say it right, no? Yung institution na we are adopting an independent foreign policy. Friends to all, enemy to none. Ayaw natin ng gera. We renounce war as an instrument of national policy. No? All over our constitution is written na hindi tayo yung lahi natin ay resilient tayo in times of turmoil, kay man-made yan o kaya kay mga natural causes, pero hindi porke ganun tayo aabusuhin natin ng mga pinuno natin. Now, hindi tama sa akin lang, hindi tama na magkaroon tayo ng hindi tama yung magkaroon tayo ng ganyang situation na ang basis nandyan. Kasi kung ako man ang China, hindi na mahalaga sa akin kung lalagyan niya ng nuclear weapons yung US bases. Kayong mga Pilipino na nagtatanggol sa gobyerno, okay lang yan, magtanggol nyo hanggang gusto nyo. Pero ang problema kasi hindi kayo lalaban eh. Hindi naman kayo matitira dito, lilipad kayo eh. Kasama ng mga leader. Magliparan kayo, alis kayo, pagka okay na, tsaka kayo babalik. Kung ako lang masunod eh, hindi na kayo makakabalik eh. Kayo yung magpapasok sa alanganin sa Pilipinas, idadami nyo 120 million na Pilipino, pero kayo, aalis kayo. Ang palalabanin ninyo, mga taong bayan. AFP, ipagtatanggol ninyo, pero sa tingin ninyo, hindi nyo kaya ipagtanggol ang mga Pilipino, kaya kayo ngayon nagre-recruit ng mga reservists. That's understandable, kasi yan ang order sa itaas eh. Anak ng tokwa. Follow the chain of command. Follow the chain of command. What if the chain of command is abusing their authority? What if the chain of command from the president down is violating the Constitution? Will you still follow the chain of command? Will you still continue on with this stupid idea na posture tayong lalaban tayo? Pero sa unang putok, yari tayo. Kaya nakakagalit. Hindi dapat ilagay ang Pilipinas sa alanganin because nakasaad sa Constitution na sinumpaan ninyo na the Philippines is maintaining an independent foreign policy. Yung paglagay ng bases dito, you have chosen aside na yung mga kakampi, supposed to be natin, allies natin, ay Amerika, Japan, Australia, West, British, etc., South Korea, Taiwan. Kakampi natin na siyang kalaban nung yung mga kasama ng China, Russia, North Korea, and all. So we are putting, kayo, nasa gobyerno, you are putting the Philippines in a direct path into a situation na anytime China can decide to preemptively strike the US bases here in the Philippines. Upakan nila. Russia, China, North Korea, upakan nila bases dito. May magagawa kayo? May magagawa ba kayo? Aasa kayo sa Amerika na mauna sila. Mali. Dapat wala yung bases. Wala yan. Matagal nang wala. Yan binalik nyo eh. Binalik-balik nyo eh, na wala pang bayad. Di ba kagaguhan yan? And this administration will do that because it is a trump card. No, tama-tama, irony, Trump ang presidente. It is a trump card na pwede niyang gamitin kung nasa alanganin na siya. Kaya nga, nakikita ng Amerika sa palagay ko na okay to. Hawak natin si Bongbong, hawak natin si BBM. Kaya, gawin natin yung gusto natin gawin. Wala siya magawa eh. Paano? ISIS, yung etc., lahat.
So, kayang-kaya nilang diktahan ang presidente ng Pilipinas who is compromising yung Pilipino, yung ating bansa, yung future natin, nako-compromise na tayo. Nalalagay tayo sa alanganin. And here is the armed forces na supposedly trying to protect the people. Oo, in a lower level, in a lower understanding, in a lower plane of understanding. Yes, you are trying to protect the people by recruiting yung mga reservists. With what? Wala naman silang baril, wala naman silang bala, wala silang training. Ibabala ninyo ang ating mga kababayan na wala. And too late the hero. Too late the hero. So pinag-usapan namin sa meeting, anong gagawin? Anong gagawin natin? Pagka nag-upakan, may night vision yung kalaban. Mano a mano, tropa, may night vision sila. Meron silang equipment, may drone sila. Tayo, ano meron? Meron tayong mga karet, meron tayong kalabaw, meron tayong mga pang-araro, may tirador tayo. Too late the hero, yung bunker na pinag-iisipan ngayon. Walang niya. Ikaw ba titira ka sa bunker na panay simento lang, walang bakal? Ganun nga yung flood control project Kaya sabi ko nga, hindi ako titira dyan, hindi ako pupunta dyan. At pointless kayong mag-bunker. Kasi in warfare now, matutukan nila kung nasaan ka, hit signature ninyo via satellite and via confirmation ng drone, malalaman kung nasaan kayo. Pag samasamahin ninyo yung katawan ninyo, yung init ng katawan nyo, makikita, meron dito, meron dito. Wala. Tapos banatan kayo, sarado yung kuweba, okay, whatever yung ano. Kaya nga, ang instructions ko, stay highly mobile. Ikot-ikot kayo, kabisado nyo yung lugar ninyo, yung mga bundok ninyo, via regions, ikot lang kayo. Ang isang lugar na pipirmi kayo, patay kayo, talo kayo. Kaya nga, ikot-ikot lang. You do not stay in one place for too long a time.